Magpakatatag ka kasama mo si Jesus. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 6, verses 45 to 52, and I read it for you. Immediately he made his disciples get into the boat and go on ahead to the other side, to Bethsaida, while he dismissed the crowd. After saying farewell to them, he went up on the mountain to pray. When evening came, the boat was out on the lake, and he was alone on the land. When he saw that they were straining at the oars against an adverse wind, he came towards them early in the morning, walking on the lake. He intended to pass them by, but when they saw him walking on the lake, they thought it was a ghost and cried out. For they all saw him and were terrified. But immediately he spoke to them and said, "Take heart, it is I, do not be afraid." Then he got into the boat with them, and the wind ceased, and they were utterly astounded, for they did not understand about the loaves, but their hearts were hardened. Ano ang mga multo ng buhay mo? Kapag lumilitaw ang mga karanasang ito, ikaw ay nalulungkot, ikaw ay nagagalit, ikaw ay nangungulila, ikaw ay nagiging malungkot. Ang mga multo ng ating buhay na sana ngayon nararanasan natin o kaya naman pinagsisisihan natin na ginawa natin kaya minumulto tayo ng kasalukuyan. Sa ating mong binasang ebanghelyo, nagulat ang mga alagad sapagkat akala nila nakakakita sila ng multo. Ngunit hindi pala multo, kung hindi siya pala ang Panginoong Hesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Sa tuwing natatakot po tayo, sa mga panahon na minumulto tayo ng kahapon, natatakot dahil hindi natin alam kung ano ang gagawin, natatakot dahil hindi natin alam kung ano ang ating mararating sa buhay, kung matutupad ba ang ating mga pangarap, lalo na ngayong nagsimula ang bagong taon. Alalahanin natin, si Jesus ay kasama natin. Sinabi sa ating binasang ebanghelyo, "Take heart, it is I, do not be afraid." Magpakatatag ka, huwag kang manghinawa, huwag kang matakot. Ako ito, si Jesus na mismo ang nagsabi sa iyo. Kaya po, sa mga panahon na hindi po natin alam kung saan tayo pupunta, anong gagawin, kung anong pipiliin, takot na tayo sa ating buhay, huwag kang mag-alala. Nariyan si Jesus para sa iyo. Nariyan siya para umantabay. Sa mga multo ng kahapon, sa mga multo na patuloy na gumagambala sa iyo, dahil sa mga karanasang pinagsisisihan mo na, o sa mga multo na sana ginawa mo, si Jesus ay tutulong para malampasan mo ang mga multo ng buhay mo. Magpakatatag ka. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa tulong na patuloy niyong ibinibigay sa akin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.